ganito kalaki ang Diyos. Tayo pa nangyari. Isang araw, tinuro mo sa akin, ang layo-layo, ang lit-lit ng Diyos. Pero ngayon, nandito, anak, yung nakita mo malayo, ito yung ganito kalaki ang Panginoon. And this evening, I should say to each one of us that the bigness of our God depends on how near we are with Him. Ang kalakihan po ng Panginoon ay depende kung gaano tayo kalapit sa Kanya. Ano may katanong mo? Kung pwedeng nagpe-pray yan, pero hindi ko sinasabing malapit sa Diyos yan. Kung pwedeng araw-araw nananalangin yan. And mind you, araw-araw po, nakamonitor sa akin ang prayer group ng CPA. At ang pinakamaagang nakikita ko nagpe-pray, minsan alas 6. In the spiritual world, we have 8 watches. 4 watches in the morning and 4 watches in the night. 6 a.m. to 9 a.m. first watch in the morning. 9 a.m. to 12 noon second watch in the morning. 12 to 3 third watch. And fourth watch, yung 3 to 6. Yung po sa umaga. Sa gabi naman, alas 6 ng gabi hanggang alas 9, that is the first watch. Second watch is 9 to 12. 12 to 3, third watch, and fourth watch, 3 to 6. So kalagay nyo, ay iwanan natin yung umaga. Marami sa atin gising sa umaga, di ba? Ang tulog lang sa atin sa umaga, yung mga nasa call center. Kasi oras ang tulog nila yun eh. Di ba? Baliktad. Pero tayo po, gising tayo ng umaga eh. Kaya malakas tayo eh. Nakakapag-pray tayo eh. But you know, sometimes we do not know the real score when it comes to spirituality. When it comes to intercession. Doon sa 4 watches in the night, the most difficult watch we have is the third watch. Ano yun? 12 to 3. Sino ho ang tulog na tulog ng 12 to 3? Oh, gising na gising Lahat pa tayo. niya. Lahat tayo, tulog na tulog. At pagdating ng fourth watch, 3 to 6, pagising na tayo nun eh. Pagising na tayo. And mind you mga kapatid, the devil is so active on the third watch. Hindi nyo napansin ang daming disgrasya ng alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw. Banggaan, patayan, nakawan. Bakit? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tulog yan. And yet, we have intercession. Anong oras tayo nagsimula? So, yung po mga pastor, tingnan po ninyo yung oras. Nung kauna-unahang taong laging nagpe-pray doon. Either Pastor Tommy Indoso or Pastor Rick Saga. Iba pangalan, hindi ko nakikita. Oh, Pastor, saan na tayo mag-pray? Alas 6 pag-i-start mag-pray? Ano oras tayo dapat mag-start mag-pray? Okay? So, sa gabing ito, we have to have that kind of relationship with God. And gusto kong daanan lang po sa ito. Kasi magpe-pray tayo. Okay? I-click nga natin. In the book of Colossians, prayer life of a servant of God. Everybody must be called servant of God. Lahat po tayo dapat tawagin servant of God. And servant of God is one who do not have any legal right para
para sa kanyang sarili. Why? Simply because it is God. Ang Diyos ang siyang totoo at tunay na dapat nagmamando kung ano ang dapat niyang gawin sa buhay. Ano po? So, basahin nga natin to. Pwede po mong tumayo tayo lahat. And let's all read this. Colossians chapter 4, verses 2 to 4. Okay, ready? Let's all read. Ready? Get go. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open the door for our voices, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am chained, praying that I may proclaim clearly as I should. Let's all pray. Heavenly Father, once again, we thank you this evening. And I pray, Lord, that you do not allow any single person to leave this place without having the power of the living God. I pray, Lord, that you touch right now your people. Touch your people once again, Lord, so that whenever we pray, so upang kami pag mananalangin, ay totoong merong kasagutan na nagmumula sa iyo. Aming panalangin sa gabi ito, hayaan mo po na ikaw mula sa langit ay huwag kang tumuhay, kundi hayaan mo po na sagutin ng iyong kapangyarihan ang bawat pintig ng puso ng bawat isa po sa amin. Lord, it is good for us to pray, but if we do not have that kind of relationship with you, we're just but simply speaking words, and yet, hindi po ito nakararating sa iyong harapan. But today, Lord, linisin mo ang bawat sa amin, so that everything will be fine, everything will be good. At sa gabi nito, ikaw ang siyang tunay na may taas sa aming kalagitnaan. Sa ito ang lahat ng papuri at lahat ng pagpapasalamat. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. Palakpak po natin ang Panginoon. Sasayang of devotion. Okay? So, saan natin i-devote yung sabi natin? Sabi ko sa prayer. Being watchful and thankful. Watchfulness and thankfulness is the name of the game. In every situation, you know, everything that happens in us is not all about what we want. Hindi lahat ng bagay nangyayari sa atin ay yun ang gusto natin. Hindi naman lahat ng nangyayari sa atin maganda. Tingnan nyo kayo katabi nyo. Kung naniwala na kayo. Ulitin ko, hindi lahat ng nangyayari sa atin maganda. Tama? Kasi kung lahat na nangyayari sa atin maganda, hindi na tayo dapat nagkakasakit. Kung lahat na nangyayari sa atin maganda, wala na nagtatrabaho sa atin. Kung lahat na nangyayari sa atin maganda, wala na problema. Pero hindi. Naranasan natin yan simply because it is declared in the Bible that all things work together for good. For those people who love God and called according to His purpose. So whatever happens in us, God is always there to provide something for us. So, binabanggit ng Biblia, kahit tayo bumagsak, we shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth you with His mighty right hand. So, mayroong pagkatalo sa atin. At sino mga kalaban kay Satanas? Napaka-powerful niyan. But in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, there is power. Amen. Okay? By His word, talo ang kaaway, and even by His blood, tatlong bagay. By the word of God, by the name of Jesus. At nakikita natin, if God is for us, alam niyo kasunod, kaya kapag nag-pray tayo, please, huwag na tayong gumamit ng mga salitang paulit-ulit, at the same time ay hindi natin kayang i-please ang Panginoon sa pamamagitan ng action natin at ng salita natin. If our hearts, kung ang ating mga puso ay hindi pure, hindi maganda, hindi maayos sa harapan ng Panginoon, everything fails. Kapag ikaw ay nag-start ng mali, hindi ibig sabihin magtatapos ka na rin ng mali.
Why? Simply because along the way, o katulad ni Pablo, di ba? Sa daan, doon niya nasumpungan at nakita ang ating Panginoon si Jesus. Nabulan niya siya di ba? Pero, may plano ang ating Panginoon. Kaya, tingnan natin ang ating buhay na meron palang layunin. There is always a purpose in us, ang Panginoon. Kaya sinabi nung preacher, di ba? The most tragic thing that ever happened in man's life is not death, but life without a purpose. Oh, bakit tayo nandito ngayon? Oh, tanong lang po ha. Tuwing quarterly prayer meeting, ganito po tayo parang. Tingnan ko yung katabi mo. Kasama niyo ba yan kapag quarterly prayer meeting? Diba? Mahalaga ba sa atin ang prayer? Quarterly prayer meeting na nga lang, hindi natin mapuntahan. Okay po? Yeah. Ba't pa tayo nagpunta dyan sa prayer house? Minsan lang tayo pumunta dyan, ano pa tayo? Inokoray pa tayo. Si Ate Cecil is nahabi niya, mag-okoray daw. But you know, I am your friend. Proverbs chapter 17 verse 17 says, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversary. So dahil kaibigan niyo ako, si Jesus naman ang tinutukoy niyo. And I want to imitate Jesus. Jesus is a friend who loves at all times. He is a friend who tells the truth even it hurts. Kaibigan niyo ba yung katabi niyo? Kahit masaktan yan, ako po, galing ako. Kahit masaktan, basta masabi ko yung totoo. Kasi kaibigan mo ako. Hindi ako yung sasabihan kita na ang ganda-ganda mo, ito to ng pangit ko. Hindi ako yung kaibigan magsasabi ng ay, ang galing mo. Pero totoo, at the back of your mind, parang may pagtawa kang ginagawa. A friend is someone who always listen. Laging nakikinig sa iyo. This friend knows everything. Lahat ng sikreto mo. But the point is, this friend do not allow himself or herself to tell it to somebody else. And that is Jesus. Kayo ba, may sinabi na sa inyo si Jesus na tungkol kay Pastor Jude? Ha? Meron bang sinabi si Lord tungkol sa sikreto ni Bishop J? Kay Pastor Rapi? Ako, wala pa akong naririnig. Kasi si Jesus, kayang magtago ng sikreto. At the same time, hindi niya ito sasabihin. Alam niya yung sikreto natin, pero He will never tell anyone. Alam niyo po yan? Ako, kaibigan niyo ako. Andito lang ako. Diba? Pero, you know, we have so many priorities in life. But our priority must be in line doon sa kalooban ng ating Panginoon. Kapag ito yung pinagagawa, kahit saan pa pumunta, kahit wala kang pera, kahit even if there is difficulty in life, if that is the will of God, go on. Sungin mo yun. Bakit? Kasi, ito yung pinagagawa ni Lord sa'yo. Sa atin, sa gabi ito. Ano pinagagawa ni Lord sa atin sa gabi ito? To pray. Ang daming prayer items natin. Pagpahinga ng program mo. Mamaya, pag-pray ito bawat item daw, tigi isang oras ba? Ilang ito? 6. Hindi, 6 na oras to. 6 na oras mag-pray yung sino mang leader dito. Okay? So, kapalikan ko pa rin yung kaibigan. Yung kaibigan daw, talagang nalang ito, no? Ay shoulder to cry on. Diba, ang hilig natin umiyak kay Lord?
Kasi hindi iyak ng iyak sa Panginoon. Lagi natin inilalapit yung problema natin. Tumigil ka na. Sa paglapit kay Lord, sa pamagitan ng problema mo, Amen. anong gagawin mo? Mag-isip ka ng paraan, huwag mo ibigay lahat sa Panginoon. Kasi minsan kaya natin gawin, iaasa pa natin sa Panginoon. Amen? Baka yung tanghalian mo lang, iaasa mo pa kay Lord. Baka pang gasolina mo lang, iaasa mo pa kay Lord. Pwede tayong gumawa ng paraan. At yung mga taong tinutulungan ng kanilang mga sarili, binibless ni Lord yun. Yun, di ba yun? Pero kapag kaiba ang puso mo sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, kapag meron kang ibang bagay na gustong gawin kesa dun sa mga bagay na nangyayari, there is something wrong. Dapat lahat yun ay nakalinya sa kalooban ng ating Panginoon. At ang binabanggit, ang kaibigan daw will always love even if you do not love yourself. Ay, di ba may mga taong may self-pity? O, tingnan ulit yung katabi. O, kung kasama mo yan, di ba minsan nagsiself-pity yan? Pawawa ng sarili niya kasi walang pambili ng make-up. Di ba? Ang gamit, lumang ipan, wala ng bago. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Again, all of us have so many difficulties in life. But there is God who will always answer. Naalala ko po yung isang preacher, tinanong siya ng secretary niya. John, ano po ang title ng preaching niyo? What is the title of preaching? Sabi niya, okay, kasi Psalms 22. Sabi niya, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Ang ganda nito. Tapos, nagtanong yung secretary, is that all? Sabi nung preacher, nung pastor, that's enough. Thursday yun. Then, Sunday morning, na-print na yung preaching, yung title, yung text. Okay? At may lumipad na isa nakuha niya. At ang nakalagay doon, the Lord is my shepherd, that's enough. Hindi binasa niya, totoo naman, the Lord is my shepherd, That's enough. that's enough. Meron po ba tayo ibang hahanapin? Kung si Jesus ang ating pastor, wala na. Pero sa gabi ito, sa ating pananalangin, God just wants us to devote ourselves into prayer. Yung mga prayer items na being watchful and thankful. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, nais ng Panginoon, itong mga sunod na ito, tatlo lang yata. Ilan ba ito? Tatlo? Tatlo po. Okay, isa-isahin natin. Saglit lang po ito, dadaanan ko lang po ito. Okay. Nabanggit ko dito that we have to pray persistently. Kilala po ninyo yung babae yung lumalapit mo sa judge? Sinagot siya ng judge. Pinaguran siya ng judge. Hindi dahil kaibigan niya ang babae ito, kundi dahil yung judge ayaw niyang maabala ang kanyang pagtulog. Kasi lapit ito. Walang tigil ng babae ito sa kanyang plea. O, lagi siya nag-plea doon sa judge na ito. Give me justice. At kung ikaw yung inihingan, at kaya mo namang ibibigay mo kayo. Anak mo, hingi ng pera. Ano sinasabi ng nanay? Naku naman anak, 500. Ang hirap-hirap kumita ngayon. Bibigyan pa ba kita ng 400? Alam mo naman kulang ang pera ko. Yung 300 nga, hindi ko maibigay sa iyo eh. 200 pa? O eto ang 100.
Nanay yun. Pero ang tatay, hindi mo sinasabihan ng tatay. Ang tatay secretly binibigyan ng anak. Diba? At dito galit na galit ang mga nanay. Ano sinasabi? Sa akin nga, wala akong maibigay. Pero sa anak ko. Eh sana naging anak na lang kita para ikaw na binibigyan ko. Ulitin ko po. Yung tatay natin sa langit, hindi kayang tiisin na makita ang kanyang anak na hindi ibibigay. Just like this persistent woman. At ang sabi ng Biblia, ang judge na ito walang pakundangan sa tao, walang takot sa Diyos. Pero bakit niya sinagot? It shows, sabi ng Biblia, kung ang judge na ito na walang pakundangan sa tao at walang takot sa Diyos ay nagbigay, paano pa kaya ang ating Panginoon? Amen. At yun ang yung katabi mo. Tingin lang. Walang na ibig sabihin. Pangalawa. Kasi magpe-pray na tayo. Pangalawa. You have to pray patiently. Sometimes hostage natin ang Diyos eh. Parang yung mga anak, di ba? Yung mga anak nangangal yan. Hanggat hindi na kukuha yung gusto mo. Pero iiwan mo yan, titigil yan. Pag nakita meron ng tama, tayo, yung iyak natin sa Panginoon, hindi po sayang. Laging merong kabuluhan. But we have to wait patiently. Huwag ka magmadali. Kasi baka pag minadali ng Diyos na ibigay ko sa'yo, mabilaukan ka. Gusto mo ng pagpapala, eh baka pagkabigay ng Diyos sa ito, sobrang dami ng pagpapala. And you know, sometimes, some of us, hindi naman lahat, some of us, we are living in our yesterday's victory. Marami po sa akin ay nabubuhay sa tagumpay natin sa kahapon, doon sa nakaraan. But believe me when I tell you that God wants us to be single day at a time. Yung kahapon, lipas na yun. Maaring magandang nangyari sa iyo. But then again, God will see to it that something good is going to happen each day of our lives. Maaring kahapon malungkot ka. At pag pwede ngayon, mas magiging malungkot ka. Because God allows everything to happen in us for a certain reason. Merong dahilan. Lahat ng bagay na nangyari sa atin ay hindi po aksidente. Bagamat hindi ito kalooban ng Panginoon, pero hindi po ito aksidente. Again, God allows certain things to happen in us for a certain reason. Merong lesson na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya kung mananalangin tayo at hindi mo pa natanggap, hintayin mo. Hintayin mo. Kung kailan, hindi ko alam. Hindi naman ako si Lord eh. Diba? Isa tinatanong natin, Pastor, bakit hindi mo pa natatanggap? Hindi ko rin alam. Hindi naman ako si Lord eh. Si Lord ang kausapin mo. Alam niyo po, kung lagi tayong maganda naman ang malapit si Pastor. Alam niyo po, tayong lahat ay magkakapantay lang. Yes. We are all under shepherd. Amen. Kami nangangailangan ba sa palagay niyo? Yes. Sa palagay niyo nangangailangan kami? Ako. Bigyan niyo kami. Nakikita niyo nangangailangan pero nakangangalang kayo. Di ba? May nakikita tayo may pangailangan pero saka na lang tayo sa prayer. Huwag mo kayo mag-pray, bigyan mo. Pero prayerful tayo. Lahat ng prayerful, magsabi ng amen. Amen. Prayerful kayo? Magbigay kayo. Dapat po ang prayerful, Nagbigay. nababago ang buhay. Amen. Kung hindi nababago ang buhay mo, Malay. tapos araw-araw kang nananalangin, ano sa palagay mo? Paano? Wala. Pray na tayo. Ay, hindi pa si Pastor Mahayag.
Pray passionately. You know, our passion is no other than God. Yan. When we pray, pray as if God is praying. Magpe-pray ka, hindi dahil gusto mo lang mag-pray. Pag nag-pray ka, believe whatever you pray that God has already answered it. Amen. Mark chapter 11, verse 24. Whatsoever things you desire when you pray, believe in your heart that you receive it and you shall have it. It's a matter of faith. That's why if you will pray passionately, if you will pray just like God, di ba? Sabi ng John chapter 17, Jesus Christ prayed for all of us, for the people, for His disciples, for everyone. Na ipag-pray na niya, tanggapin na natin, angkinin na natin. Believe me or not, hindi ka pa isinisilang, meron ng kaligtasan. Naniniwala na ba kayo? Hindi ka pa isinisilang, may kaligtasan. Bago, hindi bago to. Hindi ka pa isinisilang, namatay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. What you need to do is to have that salvation that He offered to each one of us. Tanggapin mo na ito. Di ba? Kaya yung iniisip ng iba, totoo ba yun na hindi, meron na akong kaligtasan noon pa? Oo, pero dapat ngayon meron kang